Denise POV. It's been 3 weeks since lumipat ako sa condo ni Tristan. And I can say that, maayos naman ang naging pagsasama namin. Mas naging protective to lalo ngayon sa akin. But I really don't mind. Dahil alam ko naman that he is just after my safety. Tulad ngayon, kailangan niya magpunta sandali ng Singapore para sa isang meeting with a business partner. He wants me to come, pero tumanggi ako dahil kailangan kong tapusin ang mga designs ko na ipapasa namin kay Audrey for the upcoming summer collection ng Bella. 3 days mawawala si Tristan, kaya naman sa tuwing papasok ako ng opisina, ay may driver ako at 2 bodyguard. Awkward sa simula, pero wala naman ako magagawa dahil ito ang gusto ni Tristan. It's lunchtime at pangalawang araw na ngayon na wala si Tristan. Kaya naman nag-decide na akong bumaba sa cafeteria. Kahapon kasi ay nag-lunch out kami ni Audrey, but this time wala akong kasabay. Namataan ko agad si Micah at agad naman niya akong kinawayan nito to join them. May kasama siyang 2 babae from the juniors and friendly naman sila. "Napadpad ka ata, Miss Denise?" Tanong ni Micah, kaya naman napatingin ako sa kanya. "Ano, Miss Denise?" Taas kilay kong sabi dito, although I know kung bakit ganun ang sinabi niya. Gusto ko sana maging discreet ang relationship namin ni Tristan, pero hindi naman yun nasunod dahil na din sa nature niya. Clingy and showy siya, kaya alam ko na meron makakapansin sa amin. Syempre naman, girlfriend ka ng CEO eh. Nakangiting sabi ni Micah, kaya inikutan ko to na mata. Tama ka, Micah. Girlfriend lang ako at wala akong ambag sa kumpanya, kaya hindi dapat ganyan ang tawag mo sa akin. Pagtatama ako sa kanya. Syempre, Miss Denise, doon din naman ang punta niyo ni boss, diba? Tanong naman ng isang kasama ni Micah. Kayo talaga? Bago pa lang naman kami. Marami pang pwedeng mangyari. We started to eat habang nagkukantuhan nang may biglang nagsalita na babae na nasa gilid namin. Hindi naman namin to papansinin sana, pero parang iba na kasi ang dating ng salita niya. Kamusta naman ang design mo, Laura? Malapit na bang matapos? Tinig yun ng isang babae. Malapit na, pero hindi na ako umaasa na mapapansin yun. Sagot naman ng tinawag na Laura. Namumukaan ko sila dahil nakita ko sila na nagte-training sa senior design team ng building. Grabe lang, no? Kung alam ko lang na mapapabilis ang pag-angat ko sa pamamagitan ng pagbukaka sa harap ng boss ko, di sana ginawa ko pala noon. May talim ang salita nito, pero nanatili lang akong tahimik kahit pa alam ko na akong pinaparinggan nila. Correct ka dyan, Laura. Hindi naman kagandahan, saka galing sa mahirap. Baka nga ginayo mo lang si boss eh. Komento naman ng isa. Naramdaman ko ang paghawak ni Micah sa kamay ko, pero nginitian ko lang to. Hindi ako yung tipong makikipagsagutan sa kanila at makikipagsabunutan na parang tindera sa palengke. Hay, mga babae nga naman na desperada. Gagawin ang lahat para makuha ang gusto, kahit pa ibentang katawan. Nakakadiri? How cheap? Muli na namang sabi ni Laura. Akmang tatayo si Micah, pero pinigil ko to. Huwag mo nang patulan. Iling ko dito. Naku, Miss Denise, dapat turuan ng leksyon ng mga babaeng yan eh. Mga pakaalamera. Inis na sagot ng kasama ni Micah, pero nginitian ko lang to. Pag pinatulan mo mga yan, hahaba lang, hayaan nyo na sila. Sabi ko sa kanila. Siguro dahil sa hindi ko pagpansin kay Laura, ay napikon to, kaya to biglang tumayo at hinarap ako. Kapal din taga ng mukha mo, no? Nakuha mo pa tagang bumaba dito? Lumayas ka dito, dahil hindi ka bagay dito. Kalad ka rin kang babae. Inakit mo si boss para ikaw lang yung mapansin, at kami maitsapwera. Sigaw nito, pero nanatili lang akong kalmado. Hindi ko ibababang sarili ko sa level niya. Isa pa, girlfriend ako ni Tristan. Hindi ko bibigyan ng kahiyan ang lalaking mahal ko. May sasabihin ka pa ba? Tanong ko dito. Kasi kung wala na, aalis na ako. Pero kung meron pa, sige okay lang, dito muna ako. Malandi ka. Alam mo kapag pinagsawaan na ni sir ang katawan mo, itatapon ka din nun.
Akala mo naman kung sino magaling? Naggagalaiting sigaw nito. From the looks of it, gusto niya tagampatulan ko siya. She is provoking me para patulan ko, pero never kong gagawin yon. Tapos ka na? Kalmadong sabi ko saka ako tumayo. Mauna na ako, Maika. Dadaanan ko kayo mamaya para sabay na tayo magpunta sa kondo. Napagkasunduan kasi namin na mag-sleepover sila sa kondo para na din makapag-banding kami at makapag-suggest sa mga designs ng bawat isa. I just texted Tristan at pumayag naman siya. Basta daw all girls kami. Send the photo. Bilin pa ni Tristan. Sigurista lang ang pek. Naramdaman ko na lang na may umagos na likodo sa ulo ko. Hindi ako nakagalaw at napapikit na lang ako. Laura! Tumayo naman si Maika at tinulak ang babae. Sumusobra ka na. Sabi naman ng isang kasamahan namin. Ma'am! Nag-aalala namang sabi ng bodyguard ko. Agad tong lumapit at kinuha ang panyo sabay abot sa akin. Nakita ko ang takot sa mata ni Laura sa paglapit niyang isa pang bodyguard ko. What the? Sigaw nito na makitang itsura ko. I'm sure, hindi sila napansin na malditang si Laura at na mga kasama nito dahil binilinan ko ang dalawa na ayoko malapit sila sa akin, lalo sa public place. Are you okay, ma'am? Tanong nito, saka lumipad ang tingin kay Laura na nabato na ata sa kinauupuan niya. You are in great trouble. Duro nito kay Laura pero sinaway ko to. Nagsimula na akong lumakad palabas ng cafeteria para bumalik sa opisina ko. Hindi ko namalayan ang pagpatak ng luha ko dahil masakit ang mga salitang narinig ko. Look, Steve! Baling ko sa kanila na makasakay kami ng elevator. Ma'am? Not a word. You understand? Babala ko sa kanila. Pero ma'am, ayoko ng gulo. Please, pakiusap ko pa sa kanila. They both sighed. Copy, ma'am. Pagbalik ko ng opisina, ay kinuha ko na ang mga gamit ko. Basa ang damit ko, kaya kailangan ko nang umuwi. I texted Maika at sinabi ko na lang na ipapasundo ko sila sa driver mamayang uwian. Malungkot ako habang binabagtas ang daan pa uwi sa kondo. Bakit ganun ang pag-iisip nila sa akin? Hindi ba ako karapat dapat mahalin? Wala ba akong karapatan? Alam ko sa sarili ko na hindi ako kailanman nagpakita ng motibo kay Tristan, pero hinusgahan nila ako agad. Don't worry, ma'am. Di hamak namang maganda ka dun. Biro sa akin ni Luke na siyang katabi ko sa backseat. Natawa naman ako dahil alam kong pinapagaan lang niya ang loob ko. Alam mo ba, ma'am? May nasagap akong chismis. Sabi ni Steve na nasa harap. Honestly, sa 2 araw na kasama ko mga to, ay okay naman dahil makwento sila at masiyahin. Ano na naman yun, Steve? Tanong ko dito. Yung palaging si Laura ay matagal na may gusto kay Sir Tristan, kaya lang hindi naman pinapansin ni Sir. Totoo ba yun? Tanong naman ni Luke. Oo naman, legit ang sirs ko. Sabi pa ni Steve. Naku, wala siya sa radar ni Sir. Malayong malayo kay ma'am, kaya hindi siya papansinin nun. Natatawang sagot ni Luke. Lalo kapag nalaman ni Sir ang ginawa niya kay ma'am, baka balatan siya ng buhay nun at ipakain sa mga isda. Sinabi ko naman, di ba? Wala magsasalita. Sabi ko sa kanila, Ma'am, tutupad naman po kami. Kaya lang may ibang taong pwede magsabi kay Sir. May mga nakakita naman kasi. Luke said, and I felt fair upon hearing his words because it's possible. Maaaring may ibang tao magsabi kay Tristan. Worst case scenario, baka pati kami ni Steve ipakain ni Sir sa mga pating dahil hindi namin kayo naprotektahan. I saw fear in Luke's eyes too and how I felt sorry for them. Kaya naman hindi ako papayag na gawin sa kanila ni Tristan yon. If that happens, hindi ako papayag na pagbuntunan niya kayo sa kanila and they just know that. Nagring bigla ang phone ni Luke kaya napatingin to sa akin. Speaking of the devil, that I guess he already knows. Sabi ni Steve. Yes, sir? Medyo pumiyok pa si Luke sa pagsagot niya habang namumula ang tenga dahil sa kaba.
She's fine, sir. Pauwi na po kami sa kondo. Inabot nito sa akin ng phone, kaya agad ko namang sinagot to. Hi love, how are you? Pinasaya ko ang tinig, but I heard he's heavily breathing, kaya naman alam ko na may nalaman to sa nangyari. Do you really think na hindi ko malalaman na nangyari, Denise? Galit ang boses ni Tristan, at alam ko nagpipigil lang. It's not a big deal, love. Wag mo na palakihin. Pigil ko dito. Anong hindi big deal? Binastos ka na't lahat, hindi pa big deal yun? Binuhusan ka ng tubig, hindi pa din? Ayoko ng gulo, love. I was also looking after your position. Ano lang sasabihin nila kung pinatulan kong kabastusan niya? Na walang pinag-aralan ng girlfriend mo? Katwiran ko. It's not bad to defend yourself. I tell you, Denise, nagdidilim ang paningin ko ngayon. I wanna strangle that girl. Calm down, Tristan, please. I love you. Sabi ko, hoping that he will relax. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya, kaya kahit papaano nabawasan ang kaba ko. Pero alam ko naman na hindi ito natatapos. I'm sure pagbalik niya, gagawa to ng aksyon. Nandito ako ngayon sa condo with Micah at kasama din namin si May at Gina. Ang mga kasama namin kanina sa cafeteria, natapos na kami sa mga designs namin at nasasabi ko na maganda din ang mga gawa nila. Pero syempre, si Audrey at ang board talaga ang may last say na mga mapipili for the collection. Grabe talaga lang si Laura, no? Naku, hindi mo lang ako pinigil? Nanghiram na mukha sa aso yun. Inis na sabi ni Micah sabay tunggan ng beer. Well, nag-decide kami na uminom at bilang mabait na girlfriend, nagpaalam muna ako kay Tristan at pumayag naman to. Nag-video call pa nga to, kaya medyo nahiya pa ang tatlong kasama ko. Kasi nga nagseselos. Diyos ko, bulong-bulungan nga sa opisina na may gusto pala yan kay sir. Kwento naman ni May talaga ba? Hindi naman makapaniwala si Micah. Pero ako, hindi na naggulat dahil naichika na to sa akin ni Steve. Eto pa ang sabi, galing daw sa may kayang pamilya yung si Laura. Pero dahil sa obsession niya kay sir, ipinagsiksikan ng sarili sa opisina, hoping niya mapapansin siya. Grabe lang sa obses. Napailing pa si Gina. True ka dyan. Kaso wala eh. Kahit anong gawin niya, nadma siya kay sir. Hindi nga ata alam ko anong pangalan niya. Sabay-sabay na nagtawanan ang tatlo, kaya napailing na lang ako. Ilang babae bang nasiraan ng bait dahil kay Tristan? Kayo ba, Miss Denise? Paano nagsimulang love story niyo ni sir? Tanong ni Gina. Oo nga, share mo naman, kasing alam ko, never nagka-girlfriend yung si sir. Medyo kinilig na tanong ni Micah. Paano mo nalaman? Sabay lang naman kami nag-training at nakapasok sa kumpanya. Pero bakit siya alam niya? It's all over the news, ano ka ba? Well, lahat naman sila magkakaibigan, ganyan. Playboy sila. They can flirt with you, pero no strings attached. Dagdag pa ni Micah. Well, totoo naman kasi yun. Kasi inamin naman sa akin ni Tristan yan. Wala naman siyang itinago sa akin sa nakaraan niya. And I'm thankful that he is always too honest pagdating sa buhay niya. So paano nga? Pangungulit ni Micah, kaya napilitan akong ikwento sa kanilang ilang detalye kung paano kami nagsimula ni Tristan. Nakatulala lang sila na matapos ako magkwento. Hindi ata sila naniniwala sa akin. Okay lang kayo? Tanong ko, kaya naman bumalik sila sa wisyo. Grabe, sabay pang tumili si Gina at May. How romantic, nakakakilig. Sabi ni Micah. At dahil dyan, cheers! Sigaw ni Gina, kaya napagaya na lang kami sa kanya. Kailan ng kasal? Micah asked out of the blue habang ngumunguya ng chips at pulutan namin. Hindi naman kami nagmamadali. Sabi ko nga ngayon pa lang kami nagsisimula. Marami pang pwede mangyari. Kahit na ang totoo naman, ay gusto na ni Tristan ng kasal. Pero ako lang yung umaayaw. Nagsasama na kayo, Denise, at matanda na tayo para maglokohan. Siyempre may nangyayari na sa inyo, di ba? Paano kung umayaw na siya? Ikaw ang lugi kasi ikaw yung babae. Sabi ni Micah. Nilingon ko ang dalawa at nakahiga ng mga to sa silatag naming comforter. Mukhang lasing na,
Pero kami ni Micah, tipsy lang. Hindi naman siguro gagawin ni Tristan yun, Micah? How sure are you? Marami pang pwede mangyari. Sa'yo galing yan. Paano kung isa na doon ang pagbabago niya? Paano kung one time umayaw na siya? Nabahala naman ako sa sinabi ni Micah, pero isinantabi ko yon. Hindi yun magagawa sa akin ni Tristan. I trust him, Micah. At may tiwala ko sa pagmamahala namin ni Tristan. Tumango si Micah sa akin saka ngumiti. I know that she is just concerned as a friend. Mabuti kung ganon. Sabi pa niya sa akin. Inubos na namin ang kanya-kanyang bote namin at magkatulong kaming nagdigpit. Mahuwik pala itong mga babae na to. Iling niya habang nakatingin sa dalawang bulagtana sa kalasingan. Hayaan mo na, magpahinga na din tayo. Sabi ko sa kanya. Tumabi na siya sa tatlo habang ako naman ipumasok na sa kwarto namin ni Tristan. Siniguro ko munang okay sila at nakalak ang mga pinto bago ko sila tuluyang iwan. Naglinis muna ako ng katawan, saka ako nahiga sa kama. I texted Tristan goodnight, pero hindi na siya sumagot, kaya naisip ko na baka tulog na to. Gising na ang tatlo paglabas ko ng kwarto. Nakaayos na din ang sala kung saan sila naglatag kagabi. Nasa harap ng kalan si Micah at mukhang nagluluto habang inaayos si Gina ang coffee maker. Good morning! Bati ko sa kanila pagpasok ko ng kusina. Good morning, Miss Denise! Chorus silang sagot, kaya natawa ako. Hindi na ba taga maalis yung miss na yan? Tanong ko sa kanila. Pero umiling si Micah. Hindi na no, memo na yan. Sabay tawa nito, kaya napatawa na din ako. Pasensya ka na, Miss Denise, pinakailaman ko na kusina mo. Breakfast na tayo? Sabi ni Micah. Kumuha ko ng kape saka ako naupo sa mesa. Coffee lang ako, Micah. Kumain na kayo para di tayo malate. 9 pa naman ang pasok natin. May maintenance daw sa air conditioning system eh. Sabi naman ni Gina. Kaya napa-okay na lang ako. Kaya kumain ka na, kasi hindi naman tayo nagmamadali. Inusog ni Micah sa harap ko ang plato, pero tumanggi ako. Okay na muna ako sa kape. Nahuli ko nagkatinginan ang tatlo, kaya na-curious naman ako. Okay lang ba kayo? May problema ba? Tanong ko sa kanila. Nagsikuhan pa nga si Gina at May, kaya lalo ako nagtaka. Ano ba yun? Pangungulit ko, kaya napakamot na lang ng ulo si Micah. Kasi naman yung boyfriend mo, tumawag kanina. What? Gulat na tanong ko, dahil baka mamaya na mali ako ng dinig. Eto na nga, tumawag si Sir Tristan sa akin. Sabi niya wag daw kitang papasukin sa office na hindi ka kumakain ng almusal. Matigas daw yung ulo mo minsan eh. Hindi ko mapigil ang kiligin sa sinabi ni Micah. Kahit nasa malayo si Tristan, talagang he looks after me. Grabe lang tagay ang boyfriend mo, Miss Denise. As in. Nakangiting sabi ni Gina habang umiinom ng kape. Kumain ka na, utang na loob ha? Baka masipa ko ni Sir sa trabaho eh. Maktol ni Micah. Sige na, tara na, kain na tayo. Aya ko naman sa kanila. Inilabas pa ni Micah ang phone niya at kinuhanan ako ng video. Hoy, ano yan? Tanong ko, pero nagsimula na siya magtipa sa phone niya. Isasend ko kay Sir. Kailangan daw niya ng proof. Grabe lang. Tila nagre-reklamo na sabi ni Micah. Friends na kayo sa social media? Manghang tanong ni May. Ay oo, kanina lang. Inad niya ako. Ngiting tagumpay si Micah, kaya natawa na lang ako sa kalokohan ni Tristan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Keep safe everyone!